Ikinalulungkot ko, Sangre. Ngunit, pumanaw na siya. Paano? Matapang niyang hinarap si Gargan. Mahal na Sangre. At ayon kay Flamara, ninais niya raw mamatay na lang kesa isuko ang brilyante kay Gargan. Isa siyang marangal at kahangahangang Sangre. Nakikiramay ako. Tera. Tera ang ipapangalan natin sa anak natin. Tera. Upang hindi niya makalimutan kung sino siya. Pangako! Ipaghiganti kita! Tera. Tera. Aking anak. Tera, nandito kami. Pangako, aking bunso. Ipaghiganti kita! Ang sumpa ng Encantadia! Hindi ako naparito upang gumawa ng gulo. Ako ay narito lamang upang makita ang labi ni Tera. Labi ni Tera? Anong pinagsasabi ng tanakresh ng Kera? Kapal din ang mukha mong sumugod dito, no? Narinig ko rin ang trumpeta. Tila galing yun sa Lereo. Avisala, Rama. Abisada sa inyong lahat. Ano ang piging na ito? Hindi piging, kundi isa ring pagpupulong, mahal na Rama, upang pag-usapan ng ibang batas na lilikhain para sa Sapiro. Sa inyong tulong. Kaya, Meros, samahan niyo ng Rama. Masusunod po, punong konseho. Ngunit bakit ako lamang? Bakit hindi nyo inimbitahan si Hara Armea? Ikaw ang kumakatawan para sa kanya. Kaya hindi ko na naisip na abalahin pa ang Hara. At alam ko naman na pag-uusapan yung dalawa ang mangyayari dito sa pagpupulong. Mga konseho, umpisa na natin. Magsiupo na tayo. Habang abala dito ang Rama, wala siyang kamalay-malay na ito ng huling gabi ni Armea.
Hindi ko na nais ngambalain pa ang pamamahinga ng ating Hara. Ngunit narinig ko ang tunog ng trompeta mula sa Lireo. Kung may masama mang kaganapan doon ay tiyak na magpapadala sila agad ng abiso upang malaman ito ng Hara. Pag-igihin ang pagbabantay sa paligid ng palasyo. Tiyaking walang matutulog o iidlip. Dahil sa gabi madalas na sumasalakay ang mga kalaban. Masusunod! Basta! Magsibalik na kayo sa inyong mga pwesto. Habib, Heshna Emeresa Hashne Akbosar. Hindi ako lalaban sa inyong lahat. Lalo't na parito lamang ako upang magbigay ng aking pakikiramay sa labi ni Tera. Anong labi ni Tera? Huwag kang magsasalita ng masama. Sapagkat buhay na buhay ang aking apo sa mundo ng mga tao. Narito na siya. At nagluluksa na ang buong Lirey. Ano yan? Dapat lang yan sa'yo! Ipagmamanin niyo mga mahal na sangre at Ginoong Ginoo. Pero tunay ang sinasabi ng Vidaling ito. Tunay nga na namayapa na ang anak ni Sangre Danaya at naririto siya ngayon sa Lireo. Kaya pala pinatunog ang trompeta dito. At kaya pala. Si Tera ang itinakda. Bakit? Paano siya mamamatay? Kung hahayaan niyong makita ko siya, maaaring makita din ng aking mata ang dahilan ng lahat ng ito. At ano namang saysay nito sa'yo? May mata-mata ka pang sinasabi, ha? Si Cassiopeia ka ba, ha? Naging kaibigan ko din si Tera nung sandali. Wala akong pakialam. Tadramahan mo pa kami. Mga kawal! Mga kawal! Dakpin at ikulong ang reyna ng mga Minyare ngayon din! Masusunod mahal na sangre, sumama ka sa amin! Nakikiusap ako sa inyo, nagmamakawa! Hayaan niyo makita ko si Tera! Nasaan si Tera? Saan nakalagak ang aking apo? Ashti, ang saya nga sana kung makikita namin kayo ulit na magkakapatid, na magkakasamang lumaban. Pero paano? Lalo na ang aking inay. Tingin mo, papayagan pa siyang makababa ng Devas? Kung tunay ngang para sa Encantadia si Cassiopeia, ay batid niya na ang kamatayan ng aking anak ay magdudulot lamang ng lubhang panganib para sa Encantadia. Dapat lamang makiisa siya sa akin. Dahil kung hindi, habang buhay kong kasusuklaman ng mga bathala sapagkat 3 buhay na ang kinuha nila sa akin. Ashti, nauunawaan ka namin. Ngunit, huwag sanang mawalan ka ng pananalig at tiwala sa ating bathala. Oo nga, Ashti. Lalo na hindi naman siya yung totoo nating kalaban eh. Ang kalaban natin, papaalala ko lang, si Hagorn, si Gargan, at yung Mitenang yan, na by the way, naipakulong namin ni Mira sa mga kawal ng Lireo. Kanina.
Ipinakulong niyo si Betena. Habe, Ashti. Kaya't nabawasan ang ating mga kalaban. Ash, Galit pa siya? Hindi ba good yung ginawa natin? hindi ko alam. Paparating na ako, Danaya. Babalik na ako ng Encantadia. Mahal na Bataluman, isang kalapastanganan na naman na naganap. Pagkat maging si Amihan ay tumakas na rin dito sa Devas. Hindi siya tumakas, Maika. Si Amihan ay binigyan ko ng basbas upang makaalis ng Devas at magbigay ng saklolo sa mga sangre. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagtatanong, kabanal-banalan. Ngunit bakit tilang binabali ninyo at panuntunan dito sa Devas? Wala akong binabago, Maika. Lalo't marami ng pagkakataon noon na nagbigay ng saklolo ang Devas sa mga enkantado. Maging sa Devas ay kailangan na naiakma upang maging sagot sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Kailangang bumaba ni Amihan upang tulungan ang lahat ng sangre laban sa pinakamalakas at pinakamarahas na kaaway. Hindi lamang ng buong Encantadia, kundi ng Devas at lahat ng mga bathala. Hindi ko mawari ang laro ng inyong bathala at bathaluman. Kaya't hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan mong mawala sa amin. Ikaw pa na aking pinakamalapit na kapanalig. Nababasa ko ang iyong pagdadalamhati. Hindi dalamhati ang aking nararamdaman, Adam. Kundi galit. Kagaya rin ng aking galit. Labis na pagkasuklam kay Gargan kaya't nararapat lamang na pagbayaran niya ang kanyang ginawang pagpaslang kay Tera. Yan din ang aking nais. Ang pagbayarin si Gargan. Ngunit paano natin siya madadaig ngayon? Tatlo na lamang tayo. Inaisip akong paraan. Sumama kayo sa akin.
Sa wakas, narito na tayong muli. Tigilan mo nang iyong kahibangan. Tayo magpahinga na. Halika. Mauna ka na. Iwan mo na ako rito. Bahala ka nga. Mahimbing na ba ang iyong tulog, mahal na Hara? Marahil ay may pag-asa pang makita at makausap ka kahit sandali. Nang sa gayon ay mapawi naman ang lahat ng aking pagod at sakit. Pashnea! Sino kang ang ibig pumaslang sa akin? Hindi ikaw ang karapat dapat mamulong sa Sapiro. Naluklok ko lamang dahil sa iyong ama. Nalabis ko rin ginasusuklaman.